Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Joy, 60 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong late 80s. Natatandaan ko, 24 anyos lang ako noon. Masaya ang aming pamilya sa kabila ng katotohanang kami ay mahirap lamang. Ang aking ina ay simpleng magbubukid sa munting lupang aming sinasaka. Yumauna ang aking ama. Nag-iisa lang akong anak, pero pala kaibigan naman ako. Sa katunayan nga niyan, marami akong naging malapit sa akin noon. Ang naging pagkakamali ko lang, nakipaglapit ako sa mga taong hindi ko akalaing may lihim palang kasamaan na itinatago. Noong dalaga pa ako, nakapagtrabaho ako sa Maynila, isang sales lady. Dati hindi pa ganun kahigpit ang mga establishment sa paghahanap ng empleyado. Kahit high school ka lang, tatanggapin ka kagad nila. Basta honest lang at mapagkakatiwalaan. Magkasama kami ng aking best friend na si Via. Bata lang siya sa akin ng ilang taon. Mabait naman siya, medyo pikon at maraming nililihim sa akin. Nagulat nga ako nang minsang umuwi siya sa tinutuluyan naming bahay na may kasamang lalaki. Wala siyang nagawa kundi ipakilala ang binata sa akin. Joy, ikaw ha? Ang dami mong tinatago sa akin. Pati ba naman ang gwapong nilalang na nasa harapan ko, balak mo pang itago? Aba, Joy, tumigil ka nga dyan ha. Ang lalaking pinapantasya mo ay boyfriend ko. Kaya pwede ba, magpakabait ka naman? Kung hindi ba naman kita mahuhuli, talagang hindi mo sasabihin sa akin no? Nakakatampo ka ha? Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Chismosa ka. Masakit ka na ngayon magsalita Ano, talagang pinagmamalaki mo yung boyfriend mo? Ipakilala mo nga ako. Huwag mong ipagdamot kahit ang pangalan niya. Baliw ka talaga. O siya, sige na. Joel, babe, siya nga pala si Joy, matalik kong kaibigan. Joy, si Joel nga pala, boyfriend ko. Hi Joel, ako nga pala si Joy, ang kaibigan ni Via. Kapag ayaw mo na sa kanya, sa akin ka naman ha? Binatukan ako ni Via na ikinagulat ko. Aray, ang sakit nun Dapat lang yan sa'yo no, gaga ka kasi. Che, maghihiwalay din kayo. Sabi ko tsaka ako tumalikod sa kanilang dalawa. Ang totoo niyan, attracted na po ako kay Joel. Unang sulyap ko pa lang sa kanya. Hindi na tumigil ang pagsikdo ng puso ko. Pinigilan ko ito dahil alam kong mali at hindi ko ugali na mangahas ng kasintahan ng iba. Kahit papaano, may mangilan-ngilan naman akong mga manliligaw. Kaya naman naibaling ko sa kanila ang aking atensyon. Makalipas ang mga araw, mas naging malapit sina Via at Joel sa isa't isa. Nararamdaman ko naman na talagang nagmamahalan sila, kaya nang i-anunsyo nilang dalawa ang nalalapit nilang kasal, naging masaya ako para sa kanila. Sa katunayan, ako pa ang kinuhang maid of honor ni Via. Alam mo Joy, masaya ako sa kabila ng hirap na pinagdaanan ko sa pag-aasikaso ng kasal namin, kasi nariyan ka naman at tinutulungan ako. Oo naman sino bang magtutulungan kundi tayo rin lang naman na magkaibigan? Tsaka bakit ba kasi alis ng alis yung boyfriend mo? Ano ba ang kanyang pinagkakaabalahan at hindi ka man lang niya tinutulungan sa mga kakailanganin para sa kasal ninyo? Ang pamilya niya, Joy. Alam mo naman na ayaw sa akin ang pamilya niya Hanggang ngayon, sinusuyo pa rin niya ang mga magulang niya. Kahit man lang sana sa kasal namin makadalo sila. Alam mo kasi, galit lang ang mga magulang niya dahil baka may hindi maipaliwanag sa kanila si Joel. Huwag mo nang isipin yun. Ang mga magulang, galit lang naman yan ngayon. Pero later on, lalambot din yan lalo na kapag nakikitang naglalakad na kayong dalawa patungo sa altar. Sana nga, Joy. Nagigilty din kasi ko Minsan na akong dinala ni Joel sa bahay nila. Pero hindi naging maganda ang unang pagkikita namin ng mga magulang niya. Bumawi ka na lang. Alam ko magiging okay din ang lahat. Madalas kong paalalahanan si Via na maging kalmado lang at mapagkumbaba. Siya kasi ang klase ng babae na medyo mataray at sumasagot kaagad sa mga taong nakakapuna sa kanya, kaya madalas siyang kainisan. Gayunpaman, kung ako ang tatanungin ay nasanay na ako sa kanya. Alam ko na kung paano siya sagutin dahil nga sa kabila ng pagiging prangka niya ay mabait naman talaga si Via. Pagsapit ng ikalawang araw bago ang kanilang kasal, bawal nang magkita ang dalawa.
Nasa bahay na lang si Via. Samantalang ako naman ang gumagalaw sa finishing touches ng reception nila pagkatapos ng kasal at pati na sa maliit na detalye ng decoration sa simbahan. Habang nakikipag-usap sa pari, namataan ko si Joel sa labas na papadaan. May kasama siyang babae. Napakunot noo ako at kaagad siyang sinundan nang makitang pumasok sila sa isang restaurant. Nagkunwari ako na hindi sila nakita at naupo din ako sa isang table malapit sa kanilang kinauupuan. Mabuti na lang hindi nila ako napansin, kaya malaya akong napakinggan ang usapan nila. Bakit naman kasi hindi tayo sa bahay na lang mag-usap, Viola? Mas maganda kasi dito sa lugar na maraming tao, Joel, para hindi ka na din mailang at matakot. Ano ba ang pag-uusapan natin? Gusto ko lang makasiguro na hindi mo kailanman sasaktan si Via. Sensitibo siya at mabilis magkasakit, Joel. Matagal na siyang may maraming hinanakit. Ayokong pati ikaw, dumagdag pa sa alalahanin niya. Alam mo naman na hindi ko magagawa yun sa kapatid mo. Mahal ko siya. Kaya nga kami magpapakasal, hindi ba? Hindi mo naman kailangan mag-react ng ganyan eh. Binabalaan lang kita. Hindi naman kailangan eh. Alam ko kung saan ako lulugar. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ako lilis ng maling daan. Matino akong tao, Viola. Kaya sana huwag mo akong husgahan. Habang nakikinig, hindi ko maiwasang maawa kay Joel. Alam ko kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Viola sa pagpapakasal ng kapatid niya. Sakitin siya at alam ko ang bagay na yon. Hindi man sinasabi sa akin ng aking kaibigan, napapansin ko ito dahil palagi kaming magkasama. Marami siyang gamot na iniinom na sa tuwing inaatake siya ng hirap sa paghinga ay napapakalma siya nito. Ayoko namang itanong kay Via ang tungkol doon dahil mukha siyang sensitibo. Ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kahinaan niya. Ganun pa man, nirespeto ko ang naging pag-uusap nila. Wala akong karapatang makialam. Ayaw kong maging dahilan para mag-away sina Via at Viola. Kinabukasan, naidaos naman ng maayos ang kasal nila Via at Joel. Hindi nga lang dumating ang mga magulang ni Joel na naging dahilan ng maraming bulong-bulungan sa reception. At ang problema pa doon, naririnig sila ng aking kaibigan. Nang magpunta siya sa CR, kaagad ko siyang sinundan. Via, okay ka lang ba? Hindi ako okay, Joy. Masama ang pakiramdam ko. Tungkol ba ito sa mga narinig mo? Naku, wag mo na silang pansinin, okay? Nakikikain lang naman ang mga yan kasi maraming handa. Ayoko mang pansinin. Apektado pa rin ako eh. Talagang pinakita ng mama at papa ni Joel na hindi pa rin nila ako tanggap. Para ba naman sa maliit kong pagkakamali, pinagdurusan nila ako? Ano ba kasi ang ginawa mo? Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagsalita si Via. Tila naumid ang dila niya. Halata naman na iniiwasan niyang makorner ko sa kahit na anong tanong. Wala din akong nagawa nang magpaalam siyang mauuna na sa labas kaya napatango na lamang ako. Simple lamang ang kasal ng aking kaibigan pero masaya na rin ako kahit papaano. At least malalagay na siya sa tahimik. Kaso lang mukhang nagkamali ako. Nabanggit ko nga na magkasama kami ni Via sa iisang bahay. Pagkatapos ng kanilang kasal, doon sila tumuloy sa halip na sa parents ni Joel. Wala akong nagawa kundi ang pagbigyan sila. Okay pa ang una hanggang 2 linggong pagsasama nila, kaso lang pagsapit ng ikatlo, nagsisimula na silang hindi magkaintindihan. May mga bagay silang pinagtatalunan na sa tingin ko ay mababaw lang naman ang dahilan. Pero si Via, pinalalaki niya ang problema. Ang hilig pa niyang pagbuhatan ng kamay si Joel. Palibhasa, hindi siya ginagantihan ng lalaki. Ang bawat pagnanais nitong magdahilan ay idadaan na lamang sa panunuyo. Isang araw, pag uwi ko galing sa trabaho, naabutan ko sila na nagtatalo na naman. Lintik na buhay naman to, oo? Bakit pa kasi ayaw mo akong imbitahan sa inyo? Siguro may iba kang pinupormahan ano? Ha? Sumagot ka! Via naman, abala na nga ako sa pagtatrabaho. Isisingit mo pa yung pagdududa mo na wala namang katotohanan. Huwag ka nang magdahilan! Alam kong pinagtatakpan mo lang ang mga magulang mo! Bakit mo naman idinamay si na mama at papa sa away natin? Wala naman silang kinalaman ah. Talaga? Wala? Sila nga ang pasimuno ng kaguluhan, hindi ba? Palibhasa, namimihasa ka dahil ayaw naman nila sa akin sa unang pagkakataon pa lang. Masyado na akong naiingayan sa kanila noon kaya hindi ko maiwasang makisabat.
Lumapit ako sa dalawa at pumagitna. Nagulat pa ako dahil nananakit na si Via at iilang kalmot na din ang nakita kong ginawad niya sa braso ni Joel. Habang tumatagal, nagiging brutal na siya at kailangan ng pagsabihan. Teka lang, Via, Joel, bakit ba kayo nag-aaway? Umalis ka dyan, Joy! Huwag kang makisali sa amin! Bakit naman hindi ko gagawin yon? Nakakabulahaw na kayo eh. Ano? Ano bang pakialam mo? Kami lang naman ang nagtatalo ah. Konting respeto naman, Joy! Dahil sa sinabi sa akin ni Via, uminit ang ulo ko. Ang kalmado kong boses kanina, nagsisimula ng tumaas. Respeto? Hindi ba dapat kayo ang magbigay niyan sa akin? Baka nakakalimutan mo, Via. Nakatira din ako sa bahay na ito, pero mas maingay kayo sa akin eh. Alam mo, Joy, ang hirap mong pakisamahan. Gaano ba kahirap yung magdemand man lang ako ng konting privacy para sa aming mag-asawa? Privacy mong mukha mo. Sa ingay niyong yan, kahit sino talagang magagalit sa inyo. Naririnig na nga yata ng buong bayan ng pagtatalo niyo eh. Konting kahihiyan naman pwede. Bulyaw ko sabay balibag sa pinto ng sala. Agaran akong lumabas ng bahay dahil pakiwari ko, hindi ako makahinga sa labis na stress na dulot nila. Pagod na nga ako sa trabaho, tapos na-drain pa ako sa kasasaway sa kanila. Para silang mga batang kinulang sa aruga. Kaya naman para makahinga, nagpasya akong magpaalam sa aking pinagtatrabahuhan. Tumanggap ako ng 1 buwang vacation leave. Tutal naman, matagal na ako sa pagtatrabaho sa shoe store. Ang dapat ko sanang day off at naipon, kaya yun na muna ang ginamit kong pantapal sa bakasyon. Nakauwi ako sa amin na ikinatuwa ng aking mga magulang. Marami akong pinamili mula sa aking naipon, kaya naman proud na proud si nanay sa akin. Isa sa mga nabiyayaan ko ng pasalubong ay si Aling Rosana, ang kilalang mananambal sa aming bayan. Madalas siya sa aming bahay, kaya naman kilala ko na siya. Ang swerte ko naman at nagawa pa akong bigyan ni Joy ng pasalubong. Naku, maliit na bagay nga lang po yan, Aling Rosana. Salamat po sa pag-aalaga niyo sa nanay at tatay ko habang wala ako ha. Ay, ayos lang yon, iha. Hindi naman inaatake ng rayuma ang nanay mo ngayon eh. Mabuti naman po. Kamusta nga po pala dito sa atin? Heto, pinag-iingat ko ang mga magulang mo. 3 kaso na ang pagkamatay ang napapabalita dito sa bayan natin. Abay tila bumabagsik ang sino mang may kapangyarihang itim na napagkakatuwa ang paglaruan ng mga biktima. Ha? Ano pong nangyari? Isa sa ating kababayan ang nag-aral ngayon ng pambabarang, iha. Ang masahol pa, ginagamit niya ang kaalaman niya sa pananakit sa mga inosente. Mukha siyang may pinaghahandaan. Nakakatakot naman po yan. Kaya nga kahit ikaw, bago ka pa lang na nakakauwi, kailangan mong mag-ingat. Masakit na karamdaman sa katawan ng tao ang inggit. Baka mamaya mapagdiskitahan ka. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosana. Tatandaan ko po yan. Basta kapag may kailangan ka, puntahan mo lang ako sa bahay ha. Hindi naman ako kalayuan sa inyo eh. Tsaka araw-araw din naman akong napapagawi rito. Opo, Aling Rosana. Maraming salamat po. Naging maayos naman ang pagbabakasyon ko. Sa unang linggo, marami sa mga dati kong kakilala at kaibigan ang dumalaw sa akin. Inasar ako kung bakit hindi pa ako nakakapag-asawa. Kasi noong araw, kapag tumungtong na ang isang babae sa edad na 20, hala, inaapuran na ng mga magulang nila. Baka raw sa tagal na maisip na lumagay sa tahimik, lumagpas na sa kalendaryo ang edad. Mahihirapan na raw manganak at kung magkakasupling man, uugod-ugod na para mag-alaga. Tinatawhanan ko na lamang sila. Wala pa kasi akong napupuso ang lalaki na pwede kong pag-alayan ng buong buhay ko. Alam ko naman na ang pag-aasawa, hindi mainit na kanin na kapag isinubo at napaso ay kaagad na pwedeng iluwa. Magkakaroon na kasi ng mga responsibilidad at matututo na tayong harapin ng mga obligasyon. 2 linggo ko na sa probinsya nang mapansin kong umuwi si Via. Namamaga ang kanyang mga mata at mukhang malungkot. Dahil nga magkaibigan naman kami, nagpasya kong dalawin siya sa bahay nila. Via, anong nangyari sa'yo? Nasaan ang asawa mo? Hiwalay na kami. Hindi ko na kaya, Joy. Sobrang nagsiselos ako sa mga katrabaho niya. Ilan sa kanila, landaran ng pumupunta sa bahay eh. Oh, napatunayan mo naman ba nakabit niya ang mga yon?
Hindi. Kaso lang, dumating ang nanay ni Joel Nakialam sa away namin ng anak niya. Hindi ko kinayang mga masasakit na sinabi niya sa akin, kaya kami ang nagkasagutan. Hindi ko naman sinasadyang itulak sa hagdan ng nanay niya, Joy. Galit na galit sa akin ngayon si Joel. Siya na mismo ang nakipaghiwalay sa akin. Wala akong magawa. May kasalanan kasi ko. Bakit mo naman kasi tinulak? Dapat kinokontrol mo ang galit mo. Sabihin mo kay Joel ang dahilan. Alam mo kasi, problema na din natin yan Dati pa. Hindi mo sinasabi sa akin na nagagalit ka na pala, na naiirita ka. Paano ako mag-a-adjust sa ugali ko kung ayaw mong sabihin sa akin ang mga hindi mo gusto? Nakikita mo naman sa reactions ko yon, hindi ba? Via, malalaki na tayo. Maging mature naman tayo sa mga bagay na ganito. Kaya kayo hindi nagkakaintindihan ng asawa mo kasi nga palaging mainit ang mga ulo nyo. Ewan ko, Joy. Mamamatay lang ako sa sama ng loob kapag nakipagtalo pa ako kay Joel. Total, hiwalay na rin naman kami. Hayaan na lang natin yun. Wala akong nagawa kundi irespeto na lamang ang desisyon ni Via. Siya naman kasi ang may problema Alam kong siya rin lang ang makakasolusyon nun. Ang kaso lang, hindi na niya naayos pa ang tungkol kay Joel. Nabalitaan ko na lang, umuwi na si Joel sa bahay nila at bumalik sa pagiging buhay binata. Hindi ko naman siya masisisi. May kasalanan din talaga ang kaibigan ko. Hindi na bumalik si Via sa Maynila. Kaya naman nasolo ko na ang bahay. Medyo malaki na rin ang sweldo ko, kaya naman na-promote ako sa mas mataas pang posisyon sa shoe store. Kaya ko nang bayaran ng buong upa ng bahay at hindi na nahihirapan pa. Medyo matagal din na hindi ko nakita si Joel hanggang sa isang araw nabalitaan ko ulit na may kinakasama ng iba si Via. Taga-amin rin lang, kaso barumbado at palaging bugbog sarado si Via. Makalipas lang ang isang buwan, nalaman naming namatay ang lalaki sa hindi malamang dahilan. Dahil kaibigan ko si Via, umuwi ako sa probinsya para makiramay. Hindi ko nga inaasahan na makikipagkita sa akin si Joel para lang sumama. Oh, Joel, napasyal ka dito sa tindahan namin bibili ka ba ng sapatos? Naku, hindi. Actually, sinadya lang talaga kita. Nabalitaan ko kasi nangyari sa kinakasama ni Via Bala ko sanang pumunta para makiramay. Kinakasama ang term namin sa mga taong may bago ng asawa noon. Hindi pa kasi uso ang annulment kaya lahat ng nagpapakasal hindi magagawang maghiwalay ng legal. Kahit may iba nang nagsisilbing asawa ang babae o lalaki, mananatili sa babae ang apelyido ng unang lalaking kanyang pinakasalan. Hanggang sa pagsasama sa iisang bubong na lamang ang magagawa nila. Depende na din kung hindi sila sampahan ng kaso ng legal na asawa o mister. Ngumiti na lamang ako sa tinura ni Joel. Talaga? Ang bait mo namang ex. Nakikiramay ka pa talaga sa babaeng nakipaghiwalay sa'yo Hindi naman sa ganun. Ang totoo niyan, nagtatampo pa rin ako kay Via. Nadisgrasya ang nanay ko dahil sa kanya. Buti na nga lang hindi napuruhan Nakakalungkot lang isipin na nagawa pa niya talagang saktan ng nanay ko dahil lang sa wala namang katuturang pagsiselos niya. Pasensya na, hindi ako dapat na nagtanong. Ayos lang, matagal na din naman yun Almost a year na din. Saka siguro, nakapag-move on na sa akin si Via. Nakipag-live-in na siya sa iba, hindi ba? Sa bagay, kung sino pa ang sobra kong magselos, siya pa ang naunang maghanap ng iba. So, paano ba? Sasama ako sa'yo sa probinsya nyo? Huwag kang mag-alala, ililibre kita ng pamasahe. Aba, galante So, paano ba? Sasama ako sa'yo sa probinsya nyo? Huwag kang mag-alala, ililibre kita ng pamasahe. Tumawa lang si Joel bilang sagot sa aking sinabi. Ito ang isa sa mga katangian na sinayang ni Via sa kanyang unang asawa. Ang yaman. Mula sa maperang angkan si Joel, may matatag na trabaho ang kanyang mga magulang, maliban pa yon sa mangilan-ngilan nilang negosyong naipundar. Sa ngayon, isa ng retired army ang tatay ni Joel. Si Ma'am Asuncion naman, ang nanay niya, isang pediatrician. May sarili pang klinik sa tapat ng bahay nila. Ang nakakatuwa pa, kadalasan sa nagiging suki niya ay ang mga sikat na artista sa telebisyon na may mga anak na batang dinadala kagad sa klinik niya kapag may mga problema sa kalusugan. Uy, papayag ka na ba?
Ha? Tulala ka na naman. Ang sabi ko, okay lang ba sa'yo na sumama ako sa probinsya nyo? Libre ko naman ang pamasahe mo eh. Oo ba? Hindi ako tatanggi, no? Sayang naman ang libre. Ang ipapamasahe ko ay maiipon ko na lang. Sige, susunduin kita bukas ng umaga ha. Sige, huwag ka masyadong malate ha. 6:00 ang unang trip ng bus pabiyahe sa amin. Tumango si Joel at nagpasalamat sa akin. Kinaumagahan nga, sinundo ako ng lalaki at magkasama kaming sumakay ng bus pa uwi ng Albay. Medyo mahaba din ang biyahe, kaya nakatulog ako at hindi na malaya na nakasandal na ako sa balikat ni Joel. Nasa Legazpi na kami nang gisingin niya ako. Pupungas-pungas akong gumising at natigilan ng makitang nakatunghayang lalaki sa akin. Bigla akong nailang. Nariyan na naman ang kakaibang atraksyon na pilit umuusbong sa aking dibdib. Pilit ko itong iwinaksi. Kahit nahiwalay na nga si Joel at Via, naroon pa rin ang katiting na konsensya sa puso ko na nagpapaalalang kasalang dalawa at legal sa mata ng Diyos at tao. Konting pag-uusap lang naman ang kailangan para magkabalikan sila. Wala akong karapatang pumagitna para harangin ang posibilidad na yon. Hindi naman ako ganun kasama. Makikiusap sana ako. Kung pwede, pagdating sa bahay nyo muna ako manuluyan. Ayos lang ba? Joel, hindi magandang tingnan yun. Asawa mo pa rin si Via. Ano na lang ang sasabihin nila? Alam mong hiwalay na kami. Saka bakit sa kanila ako matutulog? Naroon ang yumao niyang kinakasama. Saka tayong dalawa naman na magkasamang pumunta rito bilang mga kaibigan niya. Alam mong selosa si Via, hindi ba? Kung talagang selosa siya, bakit mas nauna pa siya nag-asawa kaysa sa akin? Alam mo Joel, nauubusan na ako ng mga irarason sa'yo eh. Pakiramdam ko, pinaglalaruan mo lang kami eh. Alam mong hindi ko magagawa yun. Dahil sa mga sinabi ni Joel, huminga na lamang ako ng malalim. Wala akong magagawa kung yun talaga ang gusto niya. Nandito na siya sa amin eh. Nakakahiya naman kung ipagtabuyan ko siya sa asawa niya. Baka masira lang ang lamay na dapat ay dadaluhan namin. Ipinakilala ko siya sa aking nanay. Kagaya nga ng inaasahan kong reaksyon ng aking ina, nagalit siya. Ano raw ang nakain ko at dinala ko sa bahay ang lalaking may asawa na. Nangatuwiran ako pero dismayado akong tinitignan ni nanay ng masama. Sana lang daw wag maging dahilan si Joel para magkagulo kami ni Via, lalo na at labag na ang ginagawa ko sa batas ng pagkakaibigan namin ng dalaga. Hinarap ko si Joel at humingi sa kanya ng paumanhin. Pasensya ka na Joel ha, hindi ko kasi alam na ganito ang magiging reaksyon ni nanay eh. Akala ko maiintindihan niya ako. Ayos lang Joy, inaasahan ko na talaga ang ganitong reaksyon. Sino ba naman ang hindi matatakot, hindi ba? Siyempre alam ng nanay mo na may asawa na ako, tapos kaibigan mo pa. Kahit naman ako, ganito din ang magiging reaksyon kung sakali man. Hindi naman kita sinisisi sa mga nangyari sa inyo ni Via, kasi problema niyo yun eh. Ang akin lang, tama naman talaga si nanay eh, kahit masakit aminin. Masama talaga ang ginawa kong pagdala sa iyo dito sa bahay. Hayaan mo na sila, wala naman tayong ginagawang masama eh. Sa bagay, basta makikiramay lang ako. Ikaw ba, kapag napuntahan mo na siya sa kanila, mananatili ka? Naku, hindi pa ako sigurado dyan. Alam mo naman na hindi pa kami nagkakausap pagkatapos ng huling pagtatalo namin, hindi ba? Kausapin mo siya, Joel. Sayang naman ang pinagsamahan niyo. Hindi sumagot sa akin si Joel, pero alam ko, napapaisip din siya sa aking mga sinabi. Sayang naman talaga, lalo na at bubuo na sana sila ng pamilya. Nang dahil lang sa walang katuturang pagtatalo, nasira ang pagsasama nila. Kinahapunan, magkasama nga kaming nagtungo sa bahay ni Via. Nasa kabaong ang kanyang yumaong kinakasama. Binabantayan ang iilan sa mga kaanak ng lalaki. Si Via naman, nadatnan namin sa kusina. Puro pasa, malungkot ang mga mata. Nilapitan ko siya at tinapik sa balikat. Via? Joy? Nandito ka na pala. Balita ko kasama mo si Joel. Ah, oo. Kasama ko siya. Nagpumilit eh. Kayo na ba? Ha? Hindi no? Magsisinungaling ka pa. Alam ko naman na matagal mo na siyang gusto.
Via, ganyan na ba kasama ang tingin mo sa akin? Hindi ko ugaling mang-agaw ng pagmamayari ng iba. Alam mo yan. Hindi na kita kilala sa ngayon, Joy. Hindi ko alam kung nagsasabi ka pa ba ng totoo o niloloko mo lang ako. Ano bang sinasabi mo? Nilalandi mo ang asawa ko. Yun ang malinaw. Teka lang, nagpunta ako rito para makiramay ha. Hindi para sirain ang pagluluksa mo. Pati ba naman ang pagsabay sa akin ni Joel minasama mo? Nakiusap lang sa akin yung tao. Sinungaling! Sa labis kong pagkagulat, nanlisik ang mga mata ni Via. Malisyosa niya akong tinitigan. Sakto naman na dumating din si Joel kaya tumikhim ako at pilit pa ring pinakakalma ang aking sarili kahit nagsisimula ng uminit ang aking ulo. Condolence, Via. Joel, bakit ngayon ka lang dumating? Matagal na kitang hinihintay na sumunod sa akin. Noon pang umalis ako sa bahay. Hindi ko naman sinasadya ang pagkakatulak ko kay mama eh. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Via? Paano ako susunod sa'yo? Sinaktan mo ang nanay ko. Galit ako sa'yo noon. Pagkatapos nalaman ko may kinakasama ka na. Ano ba sa tingin mo ang mararamdaman ko? Hindi mo na ako nirespeto. Pero alam ko na mahal mo pa ako. Patunay niya ng pagpunta mo rito, hindi ba? Nais ko lang makiramay. Malayo ang albay para bumiyahe ka ng ilang oras. Alam kong mahalaga pa rin sa'yo ang mga pinagsamahan natin. Via, sana naman pakinggan mo ko. Nagpunta lang ako rito dahil gusto kong malaman kung ano na ang sitwasyon mo. Nang malaman ko naman paano ang gagawin kong hakbang nang naaayon sa plano ko. Hindi ko binalak na makipagbalikan pa sa'yo. Ano? Nagkakagusto ka na ba kay Joy ha? Kaya mo ko lantarang sinasaktan? Teka, wag niyo akong idadamay dyan sa kalokohan niyo ah. Tahimik lang ako. Wala akong balak na manggulo. Tumahimik ka! Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo sa akin? Niloko mo ako. Pinaniwala mo akong magkaibigan tayo. Pero ang totoo, ginagamit mo lang ako para makipaglapit ka sa asawa ko. Mahiya ka naman kay Joy. Pinagbibintangan mo kami sa kasalanan na hindi naman namin ginagawa. Dapat nga ako ang magalit sa iyo eh. Dahil nakahanap ka kagad ng kapalit ko. Ginusto ko ba yun? Hindi. Wala akong magawa dahil reputasyon ko ang nakasalalay kapag hindi ako nagdala ng peking asawa dito sa probinsya para ipakitang kunwari ayos tayo. Pero tinutuon ni Aldo ang pagpapanggap namin. Inangkin niya ako at sinasaktan sa tuwing binabanggit ko ang pangalan mo. Wala akong magawa, Joel. Nakita kong huminga ng malalim si Joel at may inilabas na envelope. Nagulat ako dahil mukhang mahalaga ang laman nun. May kilalang judge sa mga magulang ko. Pwede nilang mapawalang bisa ang ating kasal. Hindi ko alam kung paano nila gagawin yun. Ang sa akin lang, hindi na ako makakapayag na dalhin mo pa ang apelyido ko. Walang iya ka? Ano bang gusto mong gawin ko para makalimutan mo ang naging pagkakasala ko? Pirmahan mo lang ang kontratang to, Via. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi ko magagawa yan. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa. Kapag hindi mo to pinirmahan, ididemanda ka ni Mama. Mas gugustuhin mo bang makulong kaysa maging malaya? Napaiyak ng todo si Via. Sapo niya ang mukha gamit ang palad. Gusto ko man siyang daluhan, hindi ko magawa. Naiinis ako sa mga paratang niya sa akin. Kung nagkataon sigurong wala siya sa buhay ni Joel at hindi sila kailanman nagkakilala, malamang papayag ako na maging kami. Pero dahil nariyan si Via, bakit ko ipagsisiksikan ang aking sarili? Hindi ako mababang klase ng babae para lang mang-agaw ng pagmamayari ng iba. Umalis ako sa lamay dahil tila nasasakal ako sa presensya nilang dalawa. Nang palabas na ako sa bakuran, nagulat ako nang humarang sa daraanan ko si Viola, ang kapatid ni Via. Mahigpit niya akong hinawakan sa braso na ikinadaing ko. Traidor ka, Joy. Balak mo pang ahasin ang asawa ni Via? Ano? Nababaliw ka na ba? Wala kaming relasyon ni Joel. Siguraduhin mo lang, kapag nalaman ko na niloloko mo ang kapatid ko, magdurusa kayong dalawa. Ang dudumi ng mga utak nyo. Magkasama lang kami ni Joel kung ano-ano nang nakarating sa inyo na balita. Pwede lang ha. Bago kayo magduda o kumprontahin man lang ako, baka naman maisipan yung mag-imbestiga muna. Nakakairita na kasi ang paraan nyo ng pamamahiya eh. Para bang aping-api kayo? Totoo naman nilalandi mo si Joel.
Aba, kung ganyan rin lang ang mindset nyo, di sige, lumandi na kung lumandi. Mga hayop kayo, talagang hindi nyo ako tatantanan sa pambibintang nyo ah. Tumalikod na ako para sana iwanan si Viola. Kaso lang hindi ko inaasahan na aatakihin niya ako. Napasigaw ako nang maramdaman ang malakas niyang pagkakahila sa buhok ko. Sinubukan kong magpumiglas pero natumba kami at nadaganan niya ako. Para makawala sa pagkakasabunot niya, napilitan akong lumaban. Pati mga paa ko ay sinipa ko na sa kanyang tiyan, dahilan para tumilapon siya na malapit rin lang sa akin. Hayop ka? Ano? Ikaw kaya itong nagsimula, tapos ako pa ang hayop? Aba, walang katotohanan ng lahat ng mga sinasabi niyo tungkol sa akin. Hindi naman pwedeng hayaan ko na lang kayong saktan ako. Galit na galit kong wika sa kanya, tsaka ako tumayo. Dumating naman si Joel at Via na namamaga ang mga mata. Nagulat ang magkapatid nang makitang inalalayan ako ni Joel. Ano ba kayo? Bakit niyo ba minamasama ang pagpunta namin ni Joy sa inyo? Bakit pa kayo nagluluksa kung ayaw niyo naman na may dumadamay sa inyo? Hayaan mo na sila, Joel. Sarado ang isip ng mga yan sa ngayon. Wala tayong magagawa kung ganyan sila palagi. Hayaan na natin. Halika na, umalis na tayo. Mga taksil, magsisisi kayo sa ginawa nyo. Hindi ako nagigilty kasi wala naman akong ginagawang masama. Sige lang, magkunwari kayong inosente. Malalaman ko rin ang lahat at pagbabayarin ko kayo. Habang naglalakad kami palayo, naririnig ko ang palahaw ni Via. Tila ba mamamatay na siya sa paraan ng kanyang pag-iyak. Halos mapaos at manghina sa pagkakasalampak sa lupa. Umaasa ako na hihinto sa paglalakad si Joel at lalapitan si Via, pero hindi niya ginawa. Sa halip, mas naging mabilis ang paghakbang namin palayo para tuluyan ng umalis sa tahanan ng kanyang dating asawa. Pagdating sa bahay, muli na naman kaming pinagsabihan ng aking nanay. Habang hindi pa gaanong lumalala ang sitwasyon, ako na raw ang umiwas kay Joel para wag nang magduda sa aming dalawa si Via. Iginiit ko na wala namang kaming ginagawang masama at sinigundahan yon ni Joel. Bakit kaya lahat na lang ng ginagawa natin na sa tingin ko ay tama, minamasama ng iba? Kahit kailan hindi ko niloko si Via. Siya pa nga ang nakahanap ng iba bilang pamalit sa akin. Hayaan mo na. Tingin ko nabubulagan sa labis na selos si Via. Kahit kasi anong gawin kong pagpapaliwanag, hindi talaga makaintindi eh. Wala na tayong magagawa. Ako naman ay desidido nang makipaghiwalay sa kanya. Bakit naman kasi hindi mo sinabi sa akin na bukod sa pakikiramay kay Via, may balak ka na palang iba? Ano ba ang kasulatan na yan? Kasulatan na kahit sentimo, wala siyang hahabulin sa akin. Lumapit na rin ako sa abogado para magawa ng paraan kung paano magiging null and void ang kasal namin. Posible ba yun? Hahanapan ng butas ni Judge. Ayon din sa investigasyon, may mga papeles siyang ipinasa na hindi legal. Baka nga makasuhan pa siya dahil panluloko ng ginagawa niya sa akin. Hindi ko akalain na hahantong kayo sa ganito. Hindi naman mangyayari to kung hindi siya masyadong selosa. Ayon pa kay Joel, nasasakal siya sa mga pagkakataong pinagdududahan ni Via ang bawat lakad niya. Kung minsan, napapahiya na siya sa kanyang mga kaibigan. Nagiging brutal ang babae sa harapan ng maraming tao. Ipinapakita kung paano siya sinasaktan. Naaawa ako sa kanya. Siya ang lalaki pero siya pa ang kailangan mag-adjust sa lahat ng bagay. Kaya naman hindi ko na ipinilit pa na makipaglapit siya sa babae. Tutal kahit ano pang sabihin ng iba, malinis ang konsensya ko at wala akong ginagawang masama. Kinahapunan, naging bisita namin si Aling Rosana. Kagaya ng nakagawian, hinilot niya ang mga binti ni nanay. Inatake na naman siya ng rayuma. Minsan talaga, pabaya ang nanay mo sa pagpapahid man lang ng langis sa kanyang binti. Sana man lang, huwag niyang kalimutan maglagay ng gamot at baka lumala pa ang kanyang karamdaman. Pasensya na po kayo, Aling Rosana. Kilala niyo naman po si nanay . Matigas talaga ang ulo niyan. Siya nga pala, iha. Ang kasama mong lalaki, asawa pala ni Via? Opo, pero nakiusap po siya sa akin . Dito na lang daw muna siya sa bahay. Hindi kasi naging maganda ang paghihiwalay nila. Iha, kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang mabasa ang palad mo?
Kakaiba kasi ang kutob ko eh. Ha? Bakit po? Iba ang nakikita ko sa aking diwa. Base sa aura na inilalabas ng katawan mo, may mangyayaring masama sa'yo at sa tingin ko ay may kinalaman ng lalaking yan na nasa bahay ninyo. Si Aling Rosana talaga, oo. Mapagbiro po pala kayo. Seryoso ko, iha. Kailangan mong mag-ingat. Dahil sa kanyang sinabi, wala akong nagawa kundi hayaan na lamang si Aling Rosana at iniabot ko nga sa kanya ang aking kamay. Binasa niya ang aking palad at maya-maya pa tumingala siya sa akin. Magiging malubha ka, iha. Hindi normal na karamdaman ang dadapo sa'yo. Ibig niyo bang sabihin, babarangin ako o may engkanto kaya? Aling Rosana, hindi po ako naniniwala sa ganyan. Siguro nga hindi ka naniniwala, pero ang mga bagay na ito ay totoo. Marami na akong nakitang binarang na hindi na gumaling pa. Umiling ako at tinawanan ulit ang matanda. Kahit minsan, hindi pa ako nakakita ng mga taong binarang. Siguro, maliban na lang dun sa kinakasama ni Via na kamamatay lamang. Marami naman kasing dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang isang tao. Pinaalalahanan ako ni Aling Rosana na huwag magpakampante. Gayunpaman, bilang respeto, tinanguan ko na lamang siya nang huwag nang humaba pa ang aming usapan. Kinagabihan, naghuhugas ako ng plato nang mapatingin ako sa may bintana. Napakunot ang aking noo nang mapansin ang isang bulto ng nakatayong babae sa madilim na bahagi ng aming bakuran. Kinabahan ako pero hindi naman ako kagad natakot. Naisip ko kasi baka si nanay lang o si Aling Rosana. Kaso lang, ano naman kaya ang gagawin nila sa labas? Nay, pumasok ka na, mahamog na dyan. Joy, sinong tinatawag mo dyan? Kanina pa tulog ang nanay mo ah. Sigurado ka ba? Oo, inutusan nga niya ako na patayin ng gasera eh. Tapos wag raw akong gagala sa labas dahil baka pagtripan ako ng mga taong walang magawa sa buhay. May nakita kasi akong tao eh. Ha? Saan? Sa bakuran. Napatingin sa akin si Joel nang may pagtataka. Muli niyang nilingon ang bintana at saglit na nakatitig doon. Wala naman ah. Hindi, meron talaga. Sigurado ko. Alam mo Joy, guni-guni mo lang yan. Sigurado naman ako na hindi makakapasok ang kahit sino sa bakuran nyo dahil sinara ko na ang tarangkahan kanina. Alam mo ang mabuti pa, magpahinga ka na. Ako na lang ang tatapos ng ginagawa mo. Tutal naman marunong din ako niyan. Tukoy ng lalaki sa hinuhugasan kong plato. Pumayag naman ako at nagpasalamat sa kanya. Pinunasan ko ang aking mga kamay at muling nilingon ang bintana. Halos panawan ako ng ulirat nang makita ko si Via sa labas ng bahay, nanlilisik at nagbabaga ang tingin. Sapo ang dibdib na nagsalita kagad ako. Via, anong ginagawa mo dyan? Mamamatay ka! Kayong lahat na nagtaksil sa akin! Magdurusa kayo sa igagawad ko sa inyo! Isinusumpa ko! Kasabay ng pagsasalitang yun ni Via, nakarinig kami ng sigawan sa labas ng bahay. Hula ko, nagmula yon sa tahanan ni Viola at Via. Natatarantang lumabas ako at nagkasalubong pa kami ni Joel. Anong ingay yun? May sumisigaw sa bahay ni Via, Joel. Puntahan kaya natin. Nag-aalala ako eh, baka kung ano na nangyari sa kanila. Teka lang, si Aling Rosana nandito ba? Nasa kanila. Bakit mo ba siya hinahanap? Unahin na kaya natin si Via. Mukhang may nangyari eh. Sige na nga. Nagmamadali kami sa pagtakbo papunta sa bahay ni Via. Naabutan namin si Viola na iyak ng iyak at hindi man lang maawat ng mga kababayan namin na nakikiusyoso din sa mga nangyari. Nagtanong-tanong ako sa mga tao pero lumabas mula sa kumpulan si Viola at galit kaming dinurong dalawa ni Joel. Kasalanan niyo ito. Kayo ang dahilan kung bakit iniwan ako ng kapatid ko. Kayo ang dahilan kung bakit siya nagbigti. Ano? Nagpakamatay si Joy? Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong pagpatay sa kapatid ko. Mga kriminal kayo! Teka lang, wala kaming kasalanan.
Tumahimik ka! Wala ka ng ibang ginawa kundi ang pasakitan si Via. Pati ikaw, hindi ko kalilimutan. Magbabayad kayong dalawa! Para matigil lang ang gulo, pilit kaming pinalalayo sa kumpulan. Wala naman akong magawa kundi ang sumunod na lamang kay Joel na noon ay galit nang naglalakad pabalik sa aming bahay. Tumaas baba ang kanyang balikat sa labis na pagpipigil ng emosyon. Pakiramdam ko, nalulunod ako sa labis na kahihiyan. Wala man lang akong nagawa para depensahan ang aking sarili. Inosente ko. Mabuti na lang dumating si Aling Rosana at nababahalang nilapitan kami. Kailangan niyong mag-ingat. Bago namatay si Via, naramdaman ko ang pag-iwan niya ng sumpa. Aling Rosana, kahit anong klaseng sumpa pa yan, hindi kami tatablan. Wala naman kaming kasalanan eh. Naging masalimuot man ang aming paghihiwalay, alam ko naman na naiintindihan niya ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin yun. Muntikan na niyang patayin ng nanay ko, Aling Rosana. Hindi ko sinabi sa inyo ito, pero may kakayahang mambarang ang lahing pinanggalingan ni Via at Viola. Kaya nilang pumatay ng tao, kailanman nila gustuhin, at maghahanap sila ng katiting na rason para makapanakit ng inosente. Diyos ko, wala namang kaming ginagawa ni Joel, ni wala kaming relasyon. Alam mo, sumusobra na talaga si Via. Kahit ano na lang ang gawin natin, palagi niyang minamasama. Bakit ba siya ganyan? Tapos ngayon magpapakamatay siya? Kahit multuhin pa niya ako ngayon, wala akong pakialam. Hindi ako natatakot sa kanya, kahit ako pa ang maghatid sa kanya sa impyerno. Kasabay ng pagsinghal na yun ni Joel, napaigtad kami sa kaba ng kumulog kasabay ng pagkidlat. Humangin ng malakas at basta na lang nahulog ang nakasabit naming salamin sa dingding, kaya nabasag ito na ikinatakot namin. Maging si Aling Rosana ay kabadong napaatras, kaya naman nagtataka akong nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Aling Rosana, ano pong nangyayari? Nagsisimula na ang paghihiganti niya, Joy. Kailangan niyo nang umalis dito. Lumayo na kayo. Naguguluhan na po ako. Huwag na kayong mag-isip pa. Kailangan niyong makalayo. Hindi kayo pwedeng pagbalingan ni Viola. Bakit naman kami matatakot kay Viola? Tsaka wala naman siyang kinalaman sa naging pag-aaway namin. Siya ang binilina ni Via ng sumpa. Siya ang nakatakdang tumapos sa inyong mga buhay. Gusto kong matawa sa paraan ng pagkakasabi ni Aling Rosana sa mga bagay na yun. Kaso lang, hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Kahit kailan, hindi ako naniwala sa barang. Sa tingin ko, walang potensyal si Viola na gawin ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Pasensya na, Aling Rosana, pero hindi ako aalis sa bahay namin. Hindi ako natatakot kay Via. Mas lalong wala akong dapat na ikatakot kay Viola. Ako din, Aling Rosana. Kapag umalis kami at nagtago, mas lalo lang nilang mapapatunayan ang pagkakamali namin na gawa-gawa lang nila. Sa bagay, tama naman kayo. Hindi ko din kayo pwedeng pangunahan. Di bale, gagawa ako ng pangontra para maproteksyonan kayo kahit papaano sa sumpa. Salamat po, Aling Rosana. Malaking bagay ang gagawin niyong pagtulong sa amin. Nanatili nga kami sa probinsya at hindi bumalik ng Maynila. Sinulit ko ang mga araw na kailangan kong magpahinga. Si Joel naman, nagkaroon pa nga ng mga kaibigan. Karamihan sa kanila, mga binata sa amin na naghahanap ng mapapasukan. Kahit papaano, napanatag ang loob ko. Mula kasi nang magbigti si Via 3 araw na ang nakakaraan, wala naman akong ibang narinig kay Viola. Kaso lang, kinahapunan, nagmemeryenda kami ni Joel at ni Nanay nang mapansin ko ang iilang kaanak ni Viola na nagpuprosisyon sa harapan ng aming bahay. Kabaong mismo na pinaglagyan ng mga labi ni Via ang nasa loob dahil may yakap na litrato si Viola habang nangunguna sa paglalakad. Ang nakakakilabot pa, tinalian lang nila ng malaking pisi ang kabaong tsaka hinihila. Diyos ko naman, bakit kailangan sa harapan pa ng bahay namin idaan ang patay? Hayaan mo na, Joy. Saglit lang at makikisilip ako kay Via sa huling pagkakataon. Sige. Hinayaan ko na si Joel, total asawa niya naman ang nasa kabaong. Naisip ko, dapat lang siguro na magkaroon sila ng closure dahil mahirap mabuhay ng maraming tinatagong issues.
Ako naman ay hindi nagtangkang lumapit sa kanila. Nakasilip lang ako sa bintana at kitang-kita ko ang pagtulak ni Viola kay Joel kaya napalayo ang binata sa pagkakalapit sana sa kabaong. Kinamumuhian ka ni Via. Anong karapatan mong lumapit sa labi niya? Gusto ko lang siyang makita sa huling pagkakataon. Malaman man lang niya na gusto kong humingi ng tawad sa pasakit na idinulot ko sa kanya. Hindi ko ginustong umabot sa ganito ang aming relasyon. Naging selosa si Via at palagi na lang ako pinagdududahan. Masyado ng toxic ang aming pagsasama kaya kailangan ko siyang iwan. Ginawa mo pang masama ang kapatid ko. Unang pagkikita pa lang natin, binalaan na kita pero hindi ka nakinig. Ayos din pala kayo, no? Kahit may kasalanan din ng kapatid mo, kinukonsinti mo pa ang pagkakamali niya. Walang mali sa pagmamahal ng kapatid ko. Kayo ng kabit mo ang may malaking pananagutan sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko nga kabit si Joy? Sumama lang ako sa kanya dahil hindi pa ako dinadala ni Via sa probinsya na to. May mga papeles akong kailangan papirmahan sa kanya, kaya ako narito. Nataon lang nakamamatay lang ng kinakasama niya. Ako pa nga may kaunting respeto eh. Ako na ang pinagpalit, ako pa ang ginawang masama. Pinandilata ni Viola si Joel. Nakita ko pa nang umusal ng mga kataga si Viola na hindi ko maintindihan. Ilang sandali pa, nagulat na lang ako nang matumba si Joel. Para siyang sinuntok kahit wala namang gumagawa nun sa kanya. Natataranta akong lumapit para daluhan ng binata. Joel, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Diyos ko, may dugo ang bibig mo. Huwag mo na lang akong pansinin. Huwag niyong gagambalain ang kapatid ko. Kahit sino sa inyong dalawa, hindi niya nanaising makalapit sa kanyang labi. Banta ni Viola. Wala akong nagawa kundi alalayan si Joel papasok sa aming bahay. Maging si Aling Rosana na papalapit sa aming bakuran, parang nagulat at nagtatakbong tinulungan akong alalayan si Joel. Ano ba, Viola? Itigil mo na yung ginagawa mo. Hindi ka nakakatuwa. Ikaw ang tumigil, tanda. Sakala mo ba naglalaro pa ako sa ginagawa ko? Wala kang magagawa kung nais ng patay na maghabilin ng mga bagay na ikasasakit ng kalooban ng kanyang mga kaaway. Wala kang magagawa kung pamanahan sina Joy at Joel ng sumpa ni Via. Sa labis kong gulat, muli na namang nagsuka si Joel. Kulay itim na ang likidong inilalabas niya sa bibig. Amoy malansa na naaagnas. Ang grupo ni Viola tila walang anumang umalis sa aming bakuran habang hinihila pa rin ang kabaong ni Via. Aling Rosana, tulong! Halika, ipasok natin si Joel sa loob ng bahay. Ayos ka lang ba, Joel? Masakit ang tiyan ko. Huwag kang mag-alala, gagamutin kita. Napaiyak na ako nang muling sumuka si Joel sa higaan. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam nang malanghap ko ang mabahong amoy mula sa loob ng katawan ng lalaki. Mabuti na lang, mabilis kumilos si Aling Rosana. Nagsagawa siya kagad ng pag-oorasyon bilang pagharang sa barang na sana ay pinapagapang na sa buong katawan ng lalaki. Ilang beses niyang pinalibutan ng pagpahid ng langis ang buong katawan ni Joel hanggang sa mapansin kong namamasana ang kanyang balat. Naghalo na ang pawis at langis na naging mantsa na sa kanyang damit. Ano pong nangyayari kay Joel, Aling Rosana? Shh! Huwag kang maingay. Kailangan kong mag-concentrate. Hindi pwedeng masira ang aking orasyon. Aray! Ang sakit ng tiyan ko, Aling Rosana! Tulong! Tatagan mo ang iyong loob, iho. Huwag kang matakot. Lahat ng sakit ay mapapawi. Magdasal ka sa Panginoon. Hindi ko na kaya. Sasabog na yata ang tiyan ko. Ano ba? Tama na! Natatakot na ako! Tumalikod ako sa kanila at humarap ako sa bintana. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Halo-halo na kasing emosyon ko kaya naman hindi ko na magawang ikalma ang sarili ko. Iilang minuto na akong nakatayo sa may sala nang maningkit ang mga mata ko sa natanaw sa labas. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Via, nanlilisik pa din at mabalasik na nakatingin sa akin. Isang nakabibinging sigaw ang aking pinakawalan na ikinataranta ni Aling Rosana.
Bakit? Anong nangyari? Nakita ko po si Via. Wala naman ah. Nagsasabi po ako ng totoo. Nakita ko talaga si Via sa labas. Isang masamang pangitain yan kung ganon. Ano pong ibig niyong sabihin? May dilubyong darating sa inyong buhay. Mga trahedyang hindi pa sigurado kung makakaligtas kayo. Natakot ako sa sinabi sa akin ni Aling Rosana. Totoong sinabi ko sa kanya na hindi ako naniniwala sa barang. Pero ng mga sandaling ito, parang gusto ko nang bawiin ang sinabi ko. Sa nakikita ko ngayon kay Joel, tila ba may ginagawa na nga na hindi maganda si Viola sa amin. Hindi ko lang alam kung sa paanong paraan pero alam kong ikamamatay namin. Mabuti na lang muli akong kinalabit ni Aling Rosana. Okay na ang kasama mo. Huwag muna kayong lalabas at kailangan ko pang mangalap ng tamang pangontrang gagamitin ko para maitaboy ang karamdaman na dumapo sa kaibigan mo. Maraming salamat po, Aling Rosana. Sadyang maruming mag-isip ang tao. Kahit hindi nyo ginagawa, talagang pagbibintangan nila kayo. Pero lagi nyong tatandaan, hindi naman kayo palaging talo. Hindi kayo palaging inaapi. Ang mahalaga, magpakatotoo kayo at alam nyong wala kayong kasalanan sa kanila. Kung minsan nga po, gusto ko nang totohanin ang bintang nila eh. Nakakasawa ng tumanggi. Palagi na lang kaming ginagawa ng masama. Ganyan talaga, Joy. Ang mga mata ng tao, bagamat hindi naman lahat, ay kadalasang makikitid ang isip. Kaya mas mainam na umiwas na lang kayo bago pa may mangyaring hindi maganda. Naiintindihan ko po. Wika ko at nagpasalamat kay Aling Rosana. Binigyan niya ako ng mga langis na pwede kong ipahid sa aking katawan para maprotektahan ang aking sarili sa iilang pagtatangka ng barang at para bumalik sa may gawa ang karamdaman. Para lubos pa kaming malayo sa gulo at banta ni Viola, pinili na lang namin na bumalik ng Maynila. Nagpaalam ako kay nanay at sinabing babalik ako kapag kailangan ko ng tulong ni Aling Rosana. Magkasama kami ni Joel na bumalik sa syudad. Pero simula noon, hindi na kami napalayo sa isa't isa. Joy, maraming salamat nga pala sa ginawa mong pag-alalay sa akin habang nasa Albay tayo. Walang anuman, Joel. Huwag mo na ding isipin yon. Kahit sino naman na malagay sa sitwasyon mo ay talagang tutulungan ko. Alam ko din na ganun din ang gagawin mo. Oo naman. Gagawin ko ang makakaya ko, makatulong lang sa kapwa. Simula noon, nakaramdam na ako ng kakaiba para kay Joel. Yung sinasabi kong atraksyon nung una pa lang, naging paghanga na. Alam kong sa pagkakataong ito, hindi ko na maiiwasan pa ang pana ni Cupido. Malinaw na tinamaan na ako kay Joel. Ipinakita niya sa akin ang lahat ng kabutihang meron siya. Sino ba naman ang hindi mahuhulog sa kanya? Kalaunan, ang pagiging magkaibigan lang namin ay naging mas malapit pa. Hanggang sa magulat na lang ako nang ligawan niya ako at magtapat siya ng pagtingin sa akin. Nung mga sandaling yun, wala nang gumagambala sa amin. Hindi na nagpaparamdam pa si Via. Hindi na din ako nababahala sa mga banta ni Viola. Para sa akin, parte na lang yun ng isang masamang panaginip. Walang pag-aalinlangan na sinagot ko siya. Hindi nga namin maipaliwanag ang labis na tuwa namin. Para kaming nakatagpo ng paraiso para sa aming dalawa. 8 buwan na namin mula nang mamatay si Via nang alukin na ako ni Joel na magpakasal. Hindi ako tumanggi. Sinama niya ako sa kanyang pamilya. Maraming salamat, love. Napakabuti mo. Tuwang-tuwa si na mama sa'yo. Kalug ka raw at interesado sa lahat ng sinasabi nila. Talaga namang interesting ang mga topics namin kanina eh. Biro mo, umabot na sila sa husgado ng babaeng pinaanak niya kasi nagkapalit daw ang mga sanggol ng 2 babae pero nang ipa-DNA test nila, nag-match. Ibig sabihin, anak niya talaga ang batang tinatanggi niya. Alam mo naman si mama, kapag alam niyang nasa katwiran siya, talagang lumalaban. Maselan sa mga nagiging girlfriends ko si mama eh. Nagulat nga ako nang mag-click kayong dalawa. Ibig sabihin gusto ka din niya. Wala namang katangian ng mama mo na kailangan kong kainisan eh. Isa pa, ako ang sasabit sa pamilya nyo. Siyempre, kailangan kong magpakumbaba. Love, wag mong sabihin yan. Hindi ka lang basta sabit sa pamilya namin. Magiging miyembro ka na.
Kaya wag na wag mong ilalayo ang sarili mo dahil mahal na mahal ka namin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, love. Kapag naaalala kong nangyari noon, nakukonsensya ako eh. Dapat tayong makonsensya kung buhay pa si Via ay tayo na. Pero wala naman nangyaring ganun, hindi ba? Ilang buwan pa ang lumipas mula nang mamatay siya, saka pa lang tayo nagkarelasyon. Hindi rin ba siya ng tagal ng pagkakakilala natin para iparamdam natin sa isa't isa ang pagmamahal? Feeling ko kasi magiging masama na naman tayo. Huwag mo silang pansinin. Magiging okay din tayo. Bubuo tayo ng sariling pamilya at magiging matagumpay tayo sa lahat ng pangarap natin sa buhay. Dahil sa mga pag-aalo ni Joel, nabawasan ang mga alalahanin ko. Iwinaksi ko na nga sa isipan ang tungkol kay Via at sa kanyang kapatid. Patay na siya. Si Viola naman, wala nang magagawa. Hindi nila kami matutunton dahil umalis na ako sa dati kong apartment. Sisiguraduhin ko na hindi na nila kami kailanman magagambala. Sa wakas, natuloy din ang kasal namin. Dumalo ang mga pinakamahahalagang tao sa buhay namin, kagaya ni nanay at ng papa at mama ni Joel, mga malalapit na kaanak at kaibigan at mga katrabaho. Kahit papaano, nabawasan ang pag-aalala ko. Walang binabanggit si nanay tungkol kay Via, ni hindi masama ang tingin nila sa akin at lalong wala silang sinasabi na ikasasakit ng aking damdamin. Yun nga lang, sa kalagitnaan ng pagpapalitan namin ng vows, tila namataan ko si Viola sa may pintuan ng simbahan. Galit na nakatitig sa amin. Natigilan ako pero kaagad din namang kumalma. Nang muli ko kasing tingnan ng pinto, wala na si Viola. Sa tingin ko namamalikmata lang ako. Kahit kasi sa kalagitnaan ng seremonyas, sila pa rin ang nasa isip ko, kaya tuloy kung ano-ano na lang ang nakikita ko. Pagkatapos ng munting selebrasyon namin sa reception, dinala ko ng aking groom sa bagong bahay na ipinatayo niya para sa aming dalawa. Ano, love? Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo? Hindi ko akalain na kumpleto na ang bahay natin, love. Paano mo nagawa to nang hindi ko napapansin? Ito ang regalo ko sa'yo bilang aking mabait at mapagmahal na asawa. Sana maging maayos ang pagsasama natin. For better or for worse. Tama, till death do us part. Wika ko naman sa kanya. Natawa pa kami dahil inulit lang namin ang vows namin kanina sa simbahan. Naging maayos naman ang pananatili namin sa bahay. Sa katunayan, mas nasasanay na ako sa pagiging isang misis. Aalis si Joel sa umaga para magtrabaho, sasaluhan naman ako sa hapunan pagka-uwi niya galing sa opisina. Madalang kaming magtalo. Kapag nagkakaproblema kasi kami, magkasama din naming ginagawa ng solusyon. 3 buwan ang matuling lumipas. Bumangon ako na masama ang pakiramdam. Inalalayan ako ni Joel kaya nang makarating ako sa banyo, nagsuka na ako ng todo. Ayos ka lang ba, love? Nag-aalala ako sa'yo. Baka kung ano na yan. Magpa-check up ka na kaya? Ayos lang naman ako, love. Medyo umiikot lang ang paningin ko. Basta mamaya magbihis ka. Pasasamahan kita kay mama. Sige. Kinatanghalian nga, dumating si mama, ang nanay ni Joel sa bahay. Sinabi niya sa akin na sasamahan daw niya ako sa klinik para magpa-check up. Tumango na lang ako dahil sa sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Kaso nga lang, kung kailan aalis na kami, muli na naman akong nagsuka. Nagdududa ngunit nakangising tinanong ako ni mama kung kailan ako huling dinatnan. Sumagot ako at napagtantong 3 months ago na pala yun. Imbis na sa klinik, sa kaibigan niyang doktor na espesyalista sa mga buntis kami nagpunta. Napag-alaman kong buntis ako at magkakaanak na kami ni Joel. Napaiyak ako sa labis na tuwa. Hindi ko akalain na sa wakas, magbubunga na din ang aming pagmamahalan. Napakaraming do's and don'ts ng mama ni Joel pero lahat ng yun nakahanda akong sundin. Para naman sa baby namin yun eh. Natutuwa pang ibinalita ni mama ang tungkol sa pagdadalang tao ko kaya naman maaga palang kinahapunan umuwi na si Joel. Love, totoo ba? Magiging tatay na ako? Oo, magiging tatay ka na, love. Diyos ko, natupad na rin sa wakas sa matagal ko ng pinapangarap.
Natin, love. Pangarap nating dalawa. Ang anak natin ang magsisilbing liwanag na maghahatid sa atin sa tunay na kaligayahan. Niyakap ako ni Joel ng kay higpit. Nag-iyakan kaming dalawa. Sa dami ng aming pinagdaanan, tunay nga na may katiwasayan pagkatapos ng kasawian. Tuwang ibinalita ko din sa aking ina ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Inimbita niya kami ng aking mister na umuwi muna sa Albay na pinaunlakan namin. Pagsapit ng Sabado, natagpuan ko na ang aking sarili na binabaybay ng mga paa ang aming bakuran. Sa harapan ng bahay, nakapark ang kotse habang si Joel naman hinahakot ang dala naming gamit. Siya namang paglapit ni Aling Rosana na noon ay tuwang yumakap sa akin. Kumusta ka na, iha? Ang tagal mong hindi nakabalik ka. Tama po kayo, Aling Rosana. Alam niyo naman na nag-iingat lang kami, kagaya ng sinabi niyo. Alam ko yon. Ang hindi lang ako sigurado ay kung mapapanatag ba kayo sa ibabalita ko. Ha? Bakit po? Ano bang sasabihin ninyo? Wala na si Viola sa bahay nila. Ilang buwan na ding hindi bumabalik. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba o patay na eh. Talaga po ba? Kawawa naman siya. Dinamdam niya talaga ng husto ang pagkamatay ni Via. Kumusta na kayo ng asawa mo? Wala na ba kayong nararamdamang masama sa katawan ninyo? Wala naman po, Aling Rosana. Ayoko na ding mag-alala ng kagaya sa nangyari kay Joel noon. Hindi na niya pwedeng maranasan yun ngayon. Huwag kang mag-alala. Narito pa rin naman ako. Nakahanda akong tulungan kayo laban kay Viola. Maraming salamat po, Aling Rosana. Halika, pumasok muna po tayo sa loob. May dala kaming pasalubong para sa inyo. Nako, hindi ako tatanggi dyan. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay at naabutan sina Nanay at Joel na nag-uusap. Mukhang seryoso ang topic ng dalawa kaya hindi na muna namin ginambala. Kaso lang, nang makapasok na kami sa kwarto ni Aling Rosana, nagulat ako nang magsisigaw si Joel kaya napadalo kami kagad sa kanya. Love, anong nangyari? Sumasakit na naman ang tiyan ko. Mas matindi pa sa una. Hindi ko maipaliwanag. Aling Rosana, ano pong nangyayari sa asawa ko? Huwag kang mataranta. Hindi ko kayo pababayaan. Sige, kumuha ka ng palanggana. Heto na po ang planggana. Ano pang susunod na kukunin ko? Kandila, asin at lagyan mo ng tubig ang planggana. Nagmamadali ko namang kinuhang mga bagay na pinangalanan ni Aling Rosana. Kinikilabutan na ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Ang alam ko lang, kailangan ni Joel ng tulong at hindi ako papayag na mapahamak siya. Pinahiga ni Aling Rosana si Joel sa papag at doon na tinawas. Hinayaan ko siyang aali-aligid sa sala habang nag-oorasyon ng hindi namin maipaliwanag na lengguwahe. Ilang sandali pa, nagsuka na si Joel. Nagulat ako dahil hindi ko na maipaliwanag ang mga itsura ng insektong lumalabas sa kanyang bibig. Para bang may bahayan na sa loob ng tiyan niya kung saan doon nagtatago ang mga insekto. Napaiyak ako sa labis na takot. Diyos ko, kagagawa na naman ba ito ni Viola? Joy, iha, may kaldero ba kayong hindi ginagamit? Mukhang meron po. Bakit po? Kailangan ko yon. Dalhin mo rito. Heto na po, Aling Rosana. Ano po ang gagawin natin dito? Tunawin mo ang kandila dyan. Tumalima ako sa sinabi niya. Tinunaw ko nga ang malaking kandila at pinakinggan ang susunod na iuutos niya. Ayon sa ginang, ihulma ko raw na manika ang kandila na ginawa ko naman. Isipin ko lang kung ano ang aking mga takot at mahuhulma ko na raw ang itsura ng taong nagbibigay sa amin ng karamdaman. Nang matapos ako, gayon na lang ang pagsisigaw ko nang makilala si Viola sa hulma ng kandila. Diyos ko, bakit si Viola ang lumalabas sa hulma ng kandila? Siya ang nambarang sa asawa mo, iha. Ang masaklap pa, mukhang papatayin niya si Joel kapag hindi naagapan. Hindi ako papayag. Lalaban kami. Kailangan kong tulungan ang asawa ko. Sabihin niyo sa akin kung ano ang gagawin ko, Aling Rosana. Dalhin mo ang kandilang ito sa libingan ni Via, iha.
Naniniwala ako na may gamit si Joel na kasamang nilibing ng kanyang unang asawa. Hindi mo na mahuhukay ang labi, pero may magagawa pa tayo. Ang kandilang ito, ipatong mo sa krus na nakalagay sa ibabaw ng puntod ni Via. Sindihan mo ito doon. Sa paraang yun, magagawa mong bawiin ang sumpa na ibinigay ni Viola sa asawa mo. Kinakabahan ako, Aling Rosana. Huwag kang kabahan, iha. Kakampi natin ang Panginoon. Hindi nila tayo matatalo dahil lalamunin sila ng liwanag. Pinapangako ko, babalikan ko si Joel. Magandang balita na ang dadalhin ko sa kanya. Habang pinaplano namin ni Aling Rosana ang gagawin, may ibinigay siya sa akin. Buntot pagi na may orasyon at dugo ng albularyong manunugis ng mambabarang. Ang mga kagaya raw ni Viola ay parang alagad lang daw ng dilim. Natatakot din sila sa mga pangontra. Hindi rin nila kayang labanan ng silaw ng liwanag mula sa tansong punyal. Nabubulag ang mga mambabarang kaya ingat na ingat sila na huwag makatitig sa mga kagaya nun. Higit sa lahat, hindi kaibigan ng mambabarang ang asin. Napapaso din sila at nasasaktan kapag natatamaan. Mas lalong lumakas ang loob kong harapin si Viola, lalo na at nakita kong kay labis na lumalala na ang kalagayan ni Joel. Kumulubot ang kanyang balat kapag namamawis ng todo. Para siyang natutuyot at nauubusan ng tubig sa katawan. Sabi pa ni Aling Rosana, kapag natutuyo na nga raw ang katawan ni Joel, ay posible nang mamatay ang aking asawa. Kahit ano gagawin ko, Aling Rosana, kahit isakripisyo ko pang buhay ko. Walang mangyayaring ganon, iha. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Tatandaan ko po ang lahat ng sinabi niyo. Naiintindihan ko. Sige, humayo ka na at ako nang bahala sa iyong asawa. Pipigilan ko ang pambabarang sa kanya ni Viola na huwag kumalat sa kanyang katawan ng kamandag ng sumpa ng dating asawa niya. Ginamit ni Via si Viola para maghiganti. Pangako, babalik ako, pero hindi ako uuwing bigo. Umalis na nga ako matapos bigyan ng basbas ni Aling Rosana. Binigyan niya din ako ng pangontra para walang sino man sa mga nilalang sa dilim ang magtangkang lumapit sa akin. Gusto pa nga sanang sumama ni nanay pero sinabi ko sa kanya na kaya ko na ang sarili ko. Hindi naman ako papayag na mapahamak. Pagdating sa sementeryo, nagulat ako nang makitang kay dilim sa puntod ni Via. Mukhang simula nang mamatay ang babae ay wala man lang ni isa sa mga kaanak niya ang dumalaw. Dali-dali kong pinuwesto ang tinunaw na kandila sa ibabaw ng krus ng puntod ni Via. Matagumpay ko itong naipatong, kaya inilabas ko naman ang posporo para sana sindihan ang kandila. Kaso lang, nagulat ako nang magliwanag ang buong paligid. Naliliwanagan sa nakapalibot na kandilang may sindi. Ano, nagulat ba kita? Kumusta ka na, Joy? Ang traidor ng aking pinakamamahal na kapatid. Hindi ako traidor. Hindi nga ba? Ano kaya ang dapat kong itawag sa'yo? Siguro pangalanan na lang kitang mga agaw o kabit kasi diyan ka naman magaling sa pakikisawsaw sa relasyong hindi naman dapat sa'yo. Si Via ang dapat na nasa kalagayan mo ngayon. Siya sana ang may masayang pamilya, ang magkakaanak, ang buhay pa. Kayo ni Joel ang dapat na mamatay. Nananaginip ng gising ang kapatid mo, Viola. Nasa kanya na si Joel noon, pero anong ginawa niya? Sinaktan niya ang asawa ko. Ipinahiya, sinakal sa mga bagay na ayaw niya. Sino ka para husgahan si Via? Walang hiya kayo, mga manloloko! Kayo ang manloloko! Tapusin na natin to! Talaga, tatapusin na natin ito. Pero bago ka, papatayin ko muna ang asawa mo! Malademonyong ngumisi si Viola at inilabas ang manika na nagre-representa kay Joel. Walang habas niya itong tinusok-tusok gamit ang karayom. Impit akong sumigaw dahil alam kong nasasaktan na sa mga panahong ito si Joel. Ilang sandali pa, kumuha ng garapon si Viola at ipinasok ang manika ni Joel doon. Tinabi pa ng babae ang larawan ni Via at binuhusan ng isang garapong puno ng langgam. Nagsisigaw naman ako sa labis na galit. Pakiwari ko nga, napapaos na ako sa aking ginagawa. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Sinindihan ko ang kandila na nagre-representa naman kay Viola.
Gayon na lang ang pagsisigaw ng dalaga, tsaka nang gigigil na tinapunan ako ng tingin. Tinangka niya akong lapitan, pero binali ko ang mga paa ng manikang kandila. Gayon na lang ang pagpalahaw ni Viola. Ah! Anong ginawa mo, babaeng malandi? Itigil mo na ang ginagawa mo. Huwag mong patayin si Joel. Nakikiusap ako. Hindi ako papayag na sirain mo ang mga plano namin ni Via. Gusto niyang makasama si Joel sa kabilang buhay, kaya kailangan ko siyang patayin. Hindi ako papayag, Viola. Ikaw na munang mamamatay. Dala ng labis kong galit, kinuha ko ang tansong punyal na binigay sa akin ni Aling Rosana at pinagbubutas ang katawan ng kandila. Gayon na lang ang pagsigaw ni Viola, kaya naman pinagpatuloy ko ang pagsaksak sa kanya. Unti-unti, nakita kong nabubutas na ang kanyang katawan. Nagkakasugat siya kahit ang kandila lang naman ang aking pinagdidiskitahan. Hindi mo ako masisindak sa ganyan. Mas magaling pa rin ako mambarang sa'yo. Hindi ko naman pinlanong tapatan ka. Ang gusto ko lang, matigil na ang iyong kasamaan. Ginusto ni Via na tapusin ang buhay niya. Kaya sana, wag mo nang ipilit ang gusto mo na magkasama sila. Huli ka na. Alam kong mamamatay si Joel. Hindi siya masasalba ng matandang mananambal. Diyan ka nagkakamali, mambabarang! Tanda, anong ginagawa mo? Bakit buhay pa rin ang lalaking yan? Biglang napalingon ako sa kinaroroonan ni Aling Rosana. Nakita ko si Joel na iika-ika man ay nagawa pa ring lumapit sa akin. Wala na ang makulubot niyang balat. Mukhang nagawang pigilan ni Aling Rosana ang sumpa. Sa halip, si Viola ang nagkaroon nun na gayon na lang ang pagkataranta ng dalaga. Hayop ka, Rosana! Anong ginawa mo sa akin? Ginawa ko lang ang nararapat na ganti para sa'yo. Itigil mo na ang panggugulo sa mag-asawang ito. Maayos na ang buhay nila. Pinili ng kapatid mo ang maging miserable ang buhay niya. Kaya problema na niya kung bakit siya namatay. Napapapikit na lang ang aking mga mata nang si Aling Rosana na ang magmaniobra sa kandila. Nakita kong pinagbabali niya ito tsaka tinunaw sa apoy at nakamamanghaman na nakakakilabot, ganun din ang nangyari kay Viola. Mas masahol pa nga siya sa kandila na nalusaw at nabasa sa asido dahil sa kanyang itsura. Hindi na nga siya nakabangon kaya naman gayon na lamang ang aking pagyakap kay Joel. Huwag ka nang matakot, love. Hindi niya na tayo masasaktan. Alam kong matatapos na ang ating paghihirap. Hindi kita pababayaan. Nabarang niya man ako ay hindi ako magpapatalo sa kanya. Alagad lang siya ng dilim. Tayo naman ay alagad at mga anak ng Panginoon. Hindi ko lang kasi akalain na aabot pa tayo sa ganito. Buhay natin ang nakasalalay sa paghihiganti ng magkapatid na mambabarang. Hindi naman tayo dapat nagpapaapekto, hindi ba? Wala tayong kasalanan sa kanila. Inosente tayo. Napaigtad na lang ako nang marinig ang malakas na palahaw ni Viola na unti-unting humina hanggang sa wala na ngang marinig mula sa kanya. Pumanaw siya na hindi man lang nailalagay sa kabaong ang kanyang katawan. Kusa siyang nalusaw na parang kandila at natuyot na higit pa sa lantang dahon na nalagas mula sa puno. Ibig sabihin lang nun, hindi siya kailanman naging mabuti sa kanyang kapwa. Alam kong sa impyerno siya magdurusa. Kasama ng mga taong nauna pa niyang sinaktan sa amin, kapiling ang kapatid niyang pinili na kitli ng sariling buhay dahil sa paghihiganti. Nang mawala si Viola, naging maayos na ang aming kalagayan. Nakakangiti na ako kahit papaano. Alam kong malayo na kami sa kapahamakan. Masaya kong isinilang ang isang malusog na sanggol na lalaki na naging bunga ng aming pagmamahalan. Maninindigan ako na wala kaming ginawang kasalanan at hindi na ako kailanman makukonsensya pa. Nagmahal lang ako at natapos na ang kanilang relasyon bago ko pa man pinapasok si Joel sa buhay ko. Sa ngayon, maayos pa rin ang aming kalagayan. Wala na kaming kahit na anong nararamdaman at naging masaya na rin ang aming pagsasama. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan niyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.